Patong-patong na kaso ang kinakaharap ngayon ng isang 75 anyos na lolo sa Laurel, Batangas. Minolestya at minaltrato mano ng lolo ang kanyang mga trabahador sa pagmamay-ari niyang convenience store. Kasama na riyan ang isang 17 anyos sa dalagita. Narito ang aming eksklusibong report. Walang tigil sa pag-iyak habang nakakulong sa loob ng 3-in-1 convenience store sa Laurel, Batangas ang 17 anyos na si Grace nang abutan ng News 5 at pinagsanib na puwersa ng PNP at DSWD kahapon. Sa loob ng isang buwang pamamasukan sa tindahan, hindi nakayanan ni Grace ang pagmamalupit at pangmomolestya raw sa kanya ng among si Bienvenido Mendoza, 75 anyos. Minamulistyan niya pa akong manyakis na yung matanda na yun. Napahubad niya po ako ng damit, tapos iniipuan niya po ako. Sumbong ni Grace, hindi siya makaalis sa poder ng sospek dahil binabantaan siya at iba pa niyang kasamahan at ikinukulong sa loob ng tindahan. Natatakot kami dito, umalis kasi papatay niya daw kami. Lumapit kahapon sa DSWD ang tiyahin ng biktima na si Felma Latinga matapos magsumbong ang pamangkin. Kailangan na daw niyang makaalis doon sa trabaho niya kasi binabanta na nga siya ng amo niya. Tagumpay namang nailigtas sa mga otoridad si Grace at kapwa-trabahador na si Liza Henoves, 26 years old. Wala naman ang kanilang amo sa nasabing tindahan at tanging sa telepono lamang ito nakausap ng mga otoridad. Itinanggi ni Mendoza ang bintang, pero patong-patong na kaso pa rin ang hinaharap ng lolong sospek. Ang harapin nilang kaso ay acts of lascivious abuse test, tsaka po yung pag-antala po sa mga bata na siya po, na hindi po sila makalabas. Nasa pangangalaga na ngayon ng DSWD ang mga nailigtas na trabahador. Erwin Tulfo, News 5. Huli sa akto ang isang hold-upper na nambibiktima ng isang babae sa Pasay City. Pero dahil sa matinding nerbiyos, biglang nag-iba ang timpla ng kanyang sikmura habang ginigisa ng mga otoridad. Michelle Mediana, ikwento mo. Inatake ng matinding nerbiyos at takot ang naarestong hold-upper habang nasa presinto. Kaya hindi na nito napigilang mapadumi sa kanyang pantalon. Naaresto si Fernando Correa matapos maaktuhan ng mga barangay tanod na nangho-hold up ito na isang babae sa Pasay City bandang alas 10:30 kagabi. Nagsisigawan siya na humingi ng tulong. Ngayon, nang tumakbo sila, hinabol po namin sila. Na nakita yung mga taong bayan, hinarangan nila yung tatlong lalaki. Na isa lang ang naarangan nila doon. Todo tanggi naman ang nervyosong sospek. Hindi daw totoong paratang sa kanya. Nakaw, pero hindi sa hold up. Nahuli nila ako dati doon. Tapos ngayon, nandun ako, nakatayo ako, inano ako ng mga tanod. Nahuli lang ako. Kasalukuyang nakakulong sa Pasay Police ang sospek habang pinaghahanap pa ang mga nakatakas niyang kasabwat. Michelle Mediana, News 5. Kalaboso naman ang isang 60 anyos na lolo dahil sa pagtanan daw sa kanyang 19 anyos na dating estudyante. Pero ang lolo at ang dalagita pinanindigan ang kanilang pag-iibigan. Ikwento mo, J.D. Castro. Ang tanging kasalanan lang daw ng 60 anyos na si Adalberto Meneses ay ang magmahal sa maling panahon at pagkakataon. Nahaharap siya sa reklamo dahil sa pagtatanan sa 19 anyos niyang kasintahan na si Cherry May Mayang. Reklamo ng tiyahin ni Cherry, hindi raw umuwi sa kanilang bahay sa barangay Bagong Silang, Caloocan ang pamangkin dahil sumama sa kanyang dating teacher. Siyang matanda, hindi niya sinasabihan niyang pamangkin ko na uwi ka muna doon sa bahay niyo, nag-alala na yung mga tiyahin mo. Tapos ayaw na umuwi, nagbabarangay na ako. Tuloy, di napigilan ng barangay EXO na Manermon sa matandang guro. Namamahalin niya bilang sila'y mag-asawa, bagamat sila'y walang matrimonyo ng kasal na tinatanggap, sila'y magpapahalan sa ilalim ng isang bubong. Pero kaliwat kanan man ang sermon sa kanila, deadma lang ang magkasintahan. Talagang pinanindigan nila na nagmamahalan silang dalawa, kaya wala tayong magawa raw. Tumangging magpa-interview ang dalawa, pero kwento nila, nagsimula ang kanilang pagmamahalan nung estudyante pa ni Adalberto si Cherry. Suspecha naman na nagre-reklamong tiyahin, minolestya raw ng matanda ang kanyang pamangkin. Ginagawa niya lang sex slave. Hindi siya makabuntis, baog. Wala siyang panagutan. Kawawa naman to, payat, saka kasik sa kanya.
Sa huli, wala ring nagawa ang tiyahin dahil nasa tamang edad na si Cherry para gumawa ng sariling desisyon. Jay De Castro, News 5. Sa Somalia, ang dapat sana ipagsagip ng US Navy sa mga kababayan nilang dinukot ng mga pirata na uwi sa malagim na wakas. Yan at iba pa sa Action Abroad ni Naomi Dairi. Nauwi sa trahedya ang dapat sana'y masayang tour ng 4 na Amerikano mula Thailand papuntang India. Nang mapadpad kasi sa pagitan ng Yemen at ng Northern Somalia ang kanilang yate, sinalakay sila ng mga pirata. To the rescue ang isang warship ng US Navy pero nauwi ito sa engkwentro. Napatay ang 4 na pirata pati ang 4 na turista. Labis ang hinagpis sa mga kaanak ng mga biktima, lalo't ang misyon pala ng mga ito, ikutin ang buong mundo para mamigay ng mga Biblia. Halos 30 kilo ng hinihinalang marijuana ang nadiskubre sa isang drainage system sa Mexico. Gaya ng ibang mga nadiskubreng drug tunnel dito, sa Arizona rin sa Amerika ang labasan nito. 30 na naaresto ng mga otoridad na hinihinalang drug trafficker na naglulungga sa loob ng tunnel. Sa biglang tingin, aakalaing simpleng biyahe ito ng 2 malalaking cruise ship sa India. Pero pag binaling ang tingin sa pampang, hila-hila pala ito ng isang lalaki gamit ang kanyang bibig. Lampas 500 tonelada lang naman ang bigat ng isang barko. Trophy ang kapalit ng sinapul niyang bagong world record. Naomi Dairi, News 5. Mga kapatid, showbiz action tayo. Totoo nga bang engaged na ang anak ni Doc Vicky Bello na si Cristal Henares? At Kian Cipriano sumagot na sa isyung ginagamit lang daw siya ni Alex Gonzaga para sumikat. Ang chika hatid ni Laila Chicador. Chika number 1. Todo kalampag ngayon sa kamera ang mga local concert producers. Sinusulong kasi nila ang House Bill 3787 ni Bayan Muna Representative Teddy Casino na layong i-exempt sa amusement tax ang mga concert ng Pinoy artists. Ang 1,000 peso ticket, masakit na sa bulsa yun. Diba? So, kapag nababaan natin yung ticket, madadala niya na yung asawa niya, madadala niya na yung, di ba, tama ba ako? Madadala niya na yung mga anak niya. Di naman daw sila kontra sa mga dayuhang mga awit pero syempre dahil Pilipinas ito, dapat love your own. Magka-awareness lang tayo ng konti. Bigyan niyo kami ng chance to prove ourselves to you. Give us a chance to wake up this industry and then we will show you that we are worth listening to and we are worth watching to. Thank you. Chika number 2. Todo deny si Cristal Bello Henares sa chikang nagpropose na sa kanya ang jowa niyang foreigner. At kahit na mukhang in love ang lola niyo, di pa raw siya readyng magpakasal. We want to be stable as individuals muna. Gusto namin yung career namin okay. Bago pa pumasok, bago magkaroon ng mas madaming problema. Diba sa marriage, wala. Maganda ang buhok ko ngayon. Chika number 3. Fresh na humarap sa media si Kian Cipriano pero umuusok ang ilong niya nang mabuksan ang isyong ginagamit lang daw niya si Alex Gonzaga para sumikat. Ako manggagamit ng tao and I never sabihin ko, susumpa ako sa buong mundo na wala akong taong ginamit sa buong karir ko. Di pa raw sila nag-uusap ngayon ni Alex dahil parehas pa silang busy. Pero kung totoo nga bang may tampuhan sila ang say dito ni Kian... Next question, please. At yan ang latest action sa showbiz. Laila Chicadora, News 5. Susunod sa aksyon, Chief Troubleshooter ng Pangulo na si Mar Rojas, bigo sa kanyang assignment sa Taiwan, sabi mismo ni Pinoy. At mamangha sa bundok-bundok ng mga manika sa Japan sa Makatas Super Video.